Welcome back dito sa With Due Respect sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Himayin natin ang mga isinagawang rally laban sa korupsyon. May naging epekto nga ba ang pagkilos kabilang na ang trillion peso march na pinangunahan ng iba't ibang sektor? Kaya nga, Cleve, marami rin ang nagtatanong kung kailan ba talaga natin makikita na makulong ang malalaking personalidad na idinawit sa katiwalian. Hanggang rally na nga lang ba ang kayang gawin ng publiko? Palagay ko naman, Carlo, hindi talaga titigil ang mga panawagang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Ang tanong ngayon, na magtutuloy-tuloy din ba ang mga kilos protesta o napapahagod na ang publiko sa mga isinasagawang rally? Sasagutin natin yan kasama ang political analyst na si Secretary Ronald Llamas. Dito lang yan sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Hey, Okay, Welcome. With due respect, salamat po sa pagbisita sa aming show. Happy Salamat Sunday. din. Parang hindi naman ako bisita rito. Parang nangimang bahay lang. crossover na. Baga. Nakakaliwang bahay lang. Ayun, Sek, kayo po ay nakasama kayo nung November 30 protest, no? Nakita ko na nandun din kayo. May mga comment na parang lumiit daw yung bilang. Is that something to be worried about? Hindi naman. Una, hindi naman ako leader ng trillion peso movement. Okay. Participant lang ako. Pero ang alam ko, originally ang plano ay wag nang maglunsad ng rally sa EDSA. Gusto nila ipakita na hindi Manila-centric yung protesta. Ang gusto nila nationwide. Right. At eventually, fast forward, mga 90 dioceses ang nagpakilos. No? Okay. Eventually, sabi nung iba, hindi, gawin na rin natin sa EDSA. Okay. Kaya, kanyon, later na lang na decision. Yung original decision, gawin na lang labas ng Metro Manila sa mga parishes. At maganda yung nangyari. Halimbawa, Cebu, halos 20,000. Yung nangyari. Nakakapanghinayang lang, hindi nakita. Mismo sa Infanta, meron ako nakita 2,000, no? Indoor, sa Bacolod. Even mga maliliit na lugar like Capiz, no? Pangasinan, malaki rin yung pagkilos. Tapos mismo sa Metro Manila, may mga hindi na pumunta ng EDSA, doon na sila sa kanilang mga dioceses. So, tingin ko yun yung success na hindi masyadong na-highlight ng media. At dagdag dyan, halimbawa, yung mga pagkilos around the world. Halimbawa, nagbigay yata ako ng mga 5 video sa iba't ibang mga gatherings, halimbawa sa Paris, sa Vienna, OFWs sa natin. Rome, sa Milan, etc. No? Alam ko si Christian Esguerra at si Alan, nagbigay din ng mga video sa iba't ibang mga lugar, sa US, Canada, Hong Kong, Tokyo. So, hindi lang siya nationwide. Merong mga Global. pockets. Global. Yes. Na dati, ang sinasabi ng mga Duterte, amin yan. No? Amin yan. Katulad nung pumunta kami sa Tokyo 2 weeks ago, ni Shelo Magno, nagulat kami. Sabi ng mga OFW, mga 200 sila, karamihan sa amin, mga dating mga Duterte. Parang inaamin nila na nagkamali. parang maingit ata si VP Sara sa inyong world tour, Medyo. Siya mahilig mag-world tour. Pero technically pala, Sek, parang the way to look at it ay, etong November 30 ay mas pinalawak yung rally, no? Yes. So, mas dumami yung nakilahok kasi iba't iba na yung mga lugar sa buong bansa, tapos may global pa. So, yung kumpara sa September 21, tas ngayon, mas lumawak actually yung mga nakilahok dun sa protesta. Yes. At saka syempre, Clive, maraming mga tao ngayon ay yung silent majority na maingay din, ay nasa social media na, doon ang participation nila. Dahil maraming schools, final exams no? Tapos syempre, Pasko na, no? New Year na. Marami ay naiipit sa traffic, no? Ako nga, ayoko na lumabas ng bahay Grabe yung traffic Grabe nung weekend na ito, no? Grabe nga. Gusto mo mag-zoom na lang, no? So, ganun din, yung factor din na yan ay naka-apekto rin kahit paano. Pero iba next year, no? Iba next year dahil matindi yung economy natin. Tapos ubos na yung 13th month tsaka 14th month ng mga tao. Tapos titignan nila, meron ba makukulong? Yan yung mga factors na pwedeng maka-apekto dun sa protest, anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty movement next year. Alam mo, mag-focus na sa anti-dynasty after New Year. No? Yun nga yung napansin, Sek, na parang nung simula, nung September 21, ang panawagan lang ay yung
ikulong na yan mga Kulong. kurakot. Corruption. Lumalawak yung panawagan na ipasok na ngayon yung anti-political dynasty. So parang Yes. kumbaga nagmamature yung panawagan. Yes, at saka anti-impunity. Dahil meron na ngayong nilunsad yung simbahan at civil society na Truth Commission movement. At mukhang tatangkilikin ng gobyerno, gagawa sila ng batas para sa Truth Commission. Ang kaibahan niyan doon sa original Truth Commission ng panahon ni Pinoy, ito ay hindi lang nakafocus sa isang gobyerno. Na-strike down yung Truth Commission na yun ni Davide. Dahil nga parang may problema sa equal protection. So dapat kasi, kung magto-Truth Commission ka, dapat lahat. Pangkalahatan. Mukhang yun naman yung gagawin this Dito time. sa panibagong Truth Commission. Yes. So hindi lang siya anti-corruption, hindi lang siya anti-dynasty, may anti-impunity component. Sek, dun sa, speaking of anti-dynasty, may nabali-balita na maaari daw na yung administrasyong Marcos, suportahan ang isang anti-dynasty bill sa Kamara. Actually, ano tingin mo dyan? Actually, nung tinulak yan ni Speaker Boji D, ang tingin ko, may kaunting blessing na yan. Dahil yung speaker mo, biglang magtutulak noon, tapos kontra sa gusto ng presidente, I doubt it. Right. Pero the devil is in the details. Okay. Ano ba yung laman? Halimbawa, yung sila Shell Jokno, nag-file ng anti-dynasty law hanggang sa 4th degree of consanguinity. Okay. Meron ngayon existing sa SK law na hanggang 2nd degree of consanguinity. So, hindi natin alam, baka magkaroon ng compromise dyan. Okay. 3rd degree, di ba? Okay. So, yung detalye mahalaga. May yung Governor's League, marami dyan, dynasty. Naglabas ng statement supporting the anti-dynasty law. So, ang detalye dyan, hanggang saan ba yan? Hanggang saan consanguinity. So optimistic po kayo na may pag-asang gugulong itong anti-dynasty? Yes, less because gusto ito ng gobyerno. It's more because kasama sa pressure. No? Huwag nating underestimate yung mga nagpe-pressure dyan. Alam naman na lahat, yung corruption links sa dynasty. Okay. Hindi mo pwedeng ihiwalay. Yes. Diba? So ang ganda ngayon, nabanggit nga ni Carlo, lumalalim yung pag-unawa ng mga tao saan galing yung corruption. And on that note, sir, pinag-usapan namin kanina, di ba, may plano na namang idagdag or bigyan ng ngipin yung ICI natin. At napag-usapan na hindi pa parang we just need to strengthen the institution. What's your take on this po? Yes, definitely. Dahil yung ating mga institution ay humina. Yes. No, kinakailangan i-strengthen. Pero, yun nga, kahapon nga, nung guest namin si Boying Remulla, ang sabi namin sa kanya, kung meron talagang political will yung gobyerno, meron na mga existing powers yan na pwedeng gamitin. No? Halimbawa, very specific case, kailangan mo magsampa ng kaso para magkaroon ng whole departure order para doon sa kakasuhan. No? Pero, halimbawa, ang ginawa ni Boying Remulla, nag-request siya kay Senate President Soto na huwag bigyan ng travel authority si Jingo Estrada. Ibig sabihin, kahit wala pang HDO, Pwede pwede na siyang pala. pahilan. Okay. Ang daming ganung mga powers ang gobyerno na hindi nagagamit. Alam mo, nagulat ako yung Philippine Competition Commission, pwede na pala silang magkaso at mangolekta ng 100 million sa mga contractor na mga kwento, yung mga ghost projects. Right. Meron na silang rules. First offense pa lang yun, ha? Iba pa yung second offense, third offense. So, collectible na yun. Diba? Itong SALN, pwede mo ikulong yung mga magbabiolate ng SALN. May 1 to 6 years yata dyan na kwan. Tapos pwede mong bawiin yung lampas sa kanilang SALN. Hindi naman na-implement yun. Kahit dating Senate President? Yes. Pwede. Yes, lifestyle. Retroactive siya. Paano nung 2012, tinanong ko nga yung senador na yan. Sabi ko, bakit parehas tayo na SALN? Nagulat ako, parehas na. Sabi ko, ano nangyari? Diba? Tapos ngayon siya yung lowest sa Senado. Hindi ako nagulat doon. Dahil noong 2012, parehas kami na SALN. Pero, so may pambili din po kayo ng mahal na singsing? 1 million So may $1 million. Hindi ganun kamahal. Pero yung puwet ng baso, konting himas lang yun eh. Kukulayan na lang yun. Paraiba na rin yun, di ba? So, kumbaga, marami ng mga kapamaraanan yung pamahalaan para mahabol itong mga alleged na mga kriminal na ito. Ibig sabihin po ba yung civil society groups,
Kasi ngayon may malawakang pressure pero hindi alam specific saan itutuon. So maaari bang dapat bang bigyan natin ng focus? Yung PCCC, yun ang dapat pinipressure natin specifically na aksyonan na yung mga dapat nilang gawin. Yes, halimbawa, yung customs on their own, kinuha na nila yung mga luxury cars. Marami pa silang pwedeng gawin dyan. Di ba? Yung sa aeronautics natin, kinumpis ka yung almost 5 billion na mga air assets, di ba? Kaap. So, ang daming ahensya ng gobyerno na pwedeng gawin yan. AMLA, no? Tutulog yata sa pansitan yung AMLA. Pero mukhang ngayon, soon, bubuksan na yung mga bank accounts si Vice President. Hula ko lang. Hula Ano bang maaaring ma-discover dyan sa mga bank accounts na yan? Parang 2016 pa lang, no, Sec, gusto nang malaman kung ano yan. Nag-i-exist ba Mukhang talaga? ngayon, baka mabilis. No? Yung sinasabi kasi ni Senator Trillanes, ang daming mga milyones dyan na galing sa mga questionable people, no? Sabi niya, yan, drug lord, yan ay pogo lord, etc. So pag nabuksan yan, kahit wala nang laman yan, matitrace yung transactions. Yung So, mga mahalaga natanggap yung AMLA. mga natanggap ni Mary Grace Piatos, baka nandiyan sa bank accounts na yan. Ano si Chief Justice Corona, natanggal dahil dyan eh. Tama. Diba? Yes. Pinabuksan yung kanyang bangka. May $2 million. Oo. Na wala Na-trace sa kanila. nila. Oo. Diba? Yung ganun ba, Opo. nagdesisyon ng Supreme Court na hindi pwedeng buksan. Tapos na, nabuksan na. So, unahan yan eh. Ang sinasabi ko lang, yes, kailangan, sabi nga ni Jermaine, kailangan more ngipin para sa, halimbawa, ICI, etc. Pero, kahit ngayon, meron na eh. Full court press lang at saka political will. Leadership. No? Yun ang Sec, may tanong ako. Di ba laging sinasabi sa pangkaraniwang Pilipino, ignorance of the law excuses no one. Kung baga pag binabato sa'yo yung bigat, yung timbang ng batas. Yes. Yung mga tao na dapat, yung mga ahensya na dapat ginawa na nila yan from the get-go, na hindi nila inaksyonan. Meron bang mga remedyo yung mga tao na dapat tutulog-tulog? Pwede bang isampahan ng reklamo? Ipasok ba yan sa scope ng ombudsman na ba't di mo ginawa yung trabaho mo? Ang sabi ni Boying, yung culpability can be a crime. Diba? Yung hindi mo ginawa yung trabaho mo. Hindi ko alam yung detalye, hindi kasi ako abogado eh. Pero ang sabi niya, merong ganong klaseng component. Pero sa akin, mahalaga rin yung public shaming. Sensya na no, halimbawa, hinamol ko yung 3 senador na dumalo sila sa UAAP Games, UP versus UST. Madalas nandun sila dati. Pag dumalo sila, kakainin ko lahat ng banat ko sa kanila. Pero nagtatago na. Pero wala nang dumadalo sa UAAP game eh. Wala nang dumadalo sa conference sa Araneta. Ayaw ata nila yung cheer kasi. Oo, ayaw nila yung cheer. Oo. Simula, gitna, dulo. Diba? Medyo malaki tama nun ha. Kahit hindi ko pa Public nakakasuhan. shaming, opo. Paano ka haharap sa mga apo mo? Paano ka haharap sa kapitbahay mo? Kaya ngayon, kahit sa mga restaurant, wala ka na makitang politiko eh. Hindi nyo ba napapansin? Umiiwas sila sa publiko eh. Hindi nila alam, baka bigla silang sigawan. No? Hindi ba? Hindi, parang may mga nagra-rockwell pa din ata eh. Na Merong iba. Merong mga tao talaga, hindi naman sila politiko eh, posisyon, na medyo kinukulang sa hiya. Kinukulang sa hiya. Hindi ko sinasabing walang hiya. Kinulang lang. Kinulang lang, no? Hindi kaya ayaw din magkaroon nung selfie bigla na walang permiso? Walang permiso. Alam mo, naisip ko din, sinasabi nga ni Sec na yung may mga institusyon na may kapangyarihan naman sila actually talaga na I-enforce na gawin na yung tama. Yung speaking of yung COMELEC din, yung Commission on Election, halimbawa yung inamin na mismo ni Senator Marcoleta na meron siyang mga nag-donate nung kampanya na hindi niya i-declare doon sa SOSE niya, di ba? Kasi gusto daw Declaration niya, anonymous. galing sa kanya. Galing sa Yung mga mga friends anonymous lang, di ba? Falsification. Di ba dapat aksyonan agad? Bakit si Cheese? Ayun na nga, di ba? Parang may pinipili talaga. Ang linaw-linaw. Hindi, yun na nga. Pero paalala nga niya sa pag-uusap ni Sec at saka ni Ombudsman na maaaring yung mga head ng mga institutions na yan, may culpability din, di ba? Kasi hindi mo inaksyonan. O kaya naman pinaboran mo kahit pamalinaw naman sa batas, no? Na hindi dapat, di ba? Kahit impeachable people sila, sabi ni Boying, pwedeng kasuhan. Paano COMELEC kasi constitutional body? Yes. COA constitutional body. Pero kinasuhan din yung head ng COA. Di ba? So, ibig sabihin, it can be done. Kailangan mag-send din ng chilling effect sa mga corrupt na mga officials o doon sa mga sumusuporta dito. Halimbawa, yung kay Cheese. Hirap kasi pag yung COMELEC chair, abogado mo eh. Na nag-file matagal Mismo, na nag-file matagal na mismo ng panahon, SOSE diba? na naging basis ng kaso mo. Parang
sobrang conflict of interest yun eh. Oo. Pero ayun nga, sobrang dami rin na makakapalang mukha sa ating bansa, ating gobyerno. So yun ba, ay kulang ng hiya o walang Yun lang hiya? talaga. Baka pareho. Militcher Garcia, calling you. Pero tama ka naman kung ikaw mismo sa mga gumawa ng dokumento, hindi ba dapat na-inhibit mo yung sarili mo kung dadating na sarili mo. ikaw ay magdidesisyon? Inhibit naman daw niya eh. Oo. Nag-abroad yata siya. Kung ganun nga, parang Parang yung mga co-host nyo rito, nag-abroad na sa Kaya, hindi po yung Senator kasama ko lang si Richard noong isang gabi. Dala naman ng pasalubong dito. Oo. Yun po ba may culpability si Richard? Meron. Sobra. Anong klaseng culpability? Sobra. Dapat okay na sa akin ng whiskey. Richard, hindi ka nakakita dito ni Sec, Richard. Tsaka Sec, so ibig sabihin parang, ang naririnig ko kasi parang ito yung bagong whole of society approach na o bibingka approach ba to? tama nga naman. Wala na. May pressure. So dapat bibingka approach nga. magpatuloy yung mga protesta. Oo. Magpapatuloy yan. Palawakin pa, Palawakin. makarating pa talaga sa ibang bansa, habang pinapagana yung mga institusyon, dapat hindi matulog, hindi hayaan makatulog. No? So talagang sabayan eh. Nakakabusog ng puso eh. Limbawa sa Tokyo kami, ni Shelo at ni Christian. Aba, umiiyak yung mga OFW dahil sa sitwasyon natin. Nangyari po sa atin. No? Yung sa Paris, no, a week ago, umiiyak. Pastor, umiiyak siya doon sa nangyayari dito. Parang, para sa kanila, we have to find a way. Right. Diba? Kailangan may gawin tayo. No? Dahil dati kasi OFW, sa bagay hanggang ngayon, sila ang economic foundation ng ating bansa. Kailangan maging political foundation din sila. Diba? Sila at kanilang mga pamilya, mga kaibigan, dapat maging modern reformers. Okay. Tingin ko kasama sila sa future, maliban sa henerasyon namin ng mga millennials at Gen Z. No? Yan yung future eh. No? Alam niyo po ba sa with due respect, bawal po yung fake news. Okay. Pero naman, mahirap naman patunayan yan eh. Lalo na, may abogado ako, si Dino De Leon. Naku, napakahusay po pala ng abogado nyo. Diba? Pero, yung ano din no? Yung papaano naman yung mga, kasi tama yung mga OFWs natin talaga, modern day heroes, modern day reformers na din, no? Sabi ni Sec, no? Papaano yung ilan na mga nasa Hague at merong dalang karton ng kanilang tatay? Unti-unti, magbabago rin yun. Unti-unti, magbabago rin yun. Si Humba King, si ex-human rights lawyer, mahirap na magbago yun. Mahirap na pero yung mga iba, pwede magbago. Yun nga yung nakita ko eh. Sa Tokyo, sa Yokohama, sa Paris. Inaamin nila eh. Nabudol kami pero hindi na ngayon. So kumbaga talagang binabasag na natin yung kaisipan na ito ay kanilang stronghold, yung OFW base. Sabi kasi nila na amin ang OFW vote. Hindi na. Grabe itong hapon na ito kasi may mga hamunan, may humba, may pansitan, ang dami na talagang may merienda.